Hoy! Ipipanyo mo! Bakit ka nandyan? Hindi ako natatakot kahit 1,000,000,000 pa kayo! Bakit ka nagtatago dyan? Sa puntong ito, hindi niyo matatakot si Pipanyo Labrador! Labas ka dyan! Labas! 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 Ay, magandang araw sa inyo mga kaibigan, mga kamunting kalaman sa Iglesia ni Cristo. No, pag-uusapan natin ito, pakpiyaw natin kay Epipanyo na akala mo talaga na pagkagaling-galing ng kanyang sinasabi, paulit-ulit na naman. Kaya tayo paulit-ulit kasi walang sawa siyang sinasabi niya yung mga lipas na, yung mga panahon na paglipasan na ginamit na ng ibang kagaya ni Mr. Eliseo Soriano, ginamit na yung ganitong uri ng pang-aasar, ginagamit ulit nito ni Mr. Epipanyo at sa ibang mga tao na kumukontra sa iglesia, kinocompile niya, ginagamit niya ngayon. Ibig sabihin, matagal na nasagot, case closed na, pinag-uusapan pa ni Mr. Epipanyo at ibig niya sabihin, pinalilitaw niya, ito ay ginawa ng Iglesia ni Cristo, ito ay sinabi, ito ay natakot daw, ganun. May debate daw, umurong ang Iglesia ni Cristo. Ako po ang saksing buhay. No? Matagal na po ako nakikisubaybay sa dalawang panig o iba pang mga panig ng kaalit ng Iglesia ni Cristo noon na talagang Iglesia ni Cristo talaga naninindigan. At walang ganun sa sinasabi ni Mr. Epipanyo na puro kasinungalingan po. No? Ngayon, nagsampa ng napakaraming kaso pala. Parang, di ba, patong-patong na kaso na inaharap nito ni Mr. Epipanyo, nagsampa pa ang ibang kapatid natin. Buti niya, hindi pa nasasampa ang ating pamamahala ng pangkalatan. Ano pa siya, naaawa pa sa kanya siguro, no? Sa aking opinion. Naawa pa sa kanya, pinagbibigyan pa siya kasi, isipin mo, hindi naman siya minura ni Ka Eduardo. Ano bang ginawa sa'yo ni Ka Eduardo Manalo? Di ba? Ba't mo minumura? Pag may mga taong, ang isang tao kasi, na ginawan mo ng masama na wala namang ginagawa sa yung tao, di ka naman kilala, parang may ano yun tapos ang tawag sa matatanda nun, may malakas mo kapansin, may sapak, di ba? Sabi ng matatanda yun, no? Ngayon, ito si Mr. Epipanyo, marami sinasabi, aaralan natin siya ng Biblia. Batay din sa request ng mga kapatid para matuto si Mr. Epipanyo sa mga kanyang sinasabi. Ito ay talaga ay aral ng iglesia na aking natutunan, nakabisado ko. Ngayon, babasahin mo natin itong mga kaso. Kinaso sa kanya. Si Mr. Epipanyo, kinaso sa kanya ng, sabi, sinampa ng maraming mga kapatid si Epipanyo Labrador ng kasong cyber libel. Patay ka, paninira to. At slander case. Ito ay sapagkat hindi natiis ng mga kapatid ang ginawa nitong pagmumuras ng kapamahalang pangalatan ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa atin nakausap na kung saan, isa siya sa nag-file din ng kaso. Si Epipanyo, minumura ang Ka Eduardo, ginagalang na sa gobyerno. Alam mo ang kapatid na Eduardo Manalo, ginagalang sa gobyerno. Yung ibang gobyerno hindi. Ewan ko nga bakit yung gobyerno na yan Dapat yung unang gumagalang Bakit? Naupo sila dahil sa taong bayan Diba? Hindi naman sila naupo dyan para sa sarili. Nakikiusap sila mga sa umpisa taong bayan, maupo sila, maluklok sila. Yung pag-upo nila may pinapaligan kaya, may bias. Dapat pag gobyerno ka, tao ka ng gobyerno, tagapagtupad ka ng batas, dapat huwag kang maging bias. Wala kang kakampihan. Hanggat maaari mamagitan ka. Kasi niluklukan ng tao dyan para ipatupad ang batas. Paano magiging mapatupad ang batas na ikaw mismo ay hindi nagbabayas? At ikaw mismo pala bias, di ba? Kakampihan mo yung ganito, Iglesia ni Cristo kakalabanin, ganun, di ba? Pagiging bias po yun. Ang pagiging gobyerno na kaupo dyan, politiko, ay dapat hindi maging bias sa tao. Maging tapat ka, maglingkod ka, wala kang kakampihan, hanggat maaari ipagbati mo, mamagitan ka. Kasi kaya kang ginawang ni leader dyan, mayor man, gobyerno man, o politiko, o ano man dyan, dahil ikaw ang tagapanguna, ikaw ang inasahan ng taong bayan dyan, no? Hindi ikaw yung pagsisimula ng pagkabahabahagi. Sa bagay, hindi natin masisisi sila kasi yung binabasa nila sa Biblia, yung gusto nila i-quote sa buhay nila. Halimbawa, sa pintuan mo, may gusto kang talata ng Biblia, ilalagay mo sa likod ng pintuan mo. O kaya sa jeep mo, Juan na ano ba yung paborito? John 3:16, namimili ka na ng gusto mong talata. Pero kung batayan sa Biblia, pag-uusapan, dapat bilang isang Kristiyano, natutupad mo yung sinasabi mo bilang Kristiyano at isa nakaupo sa loob sa gobyerno na ikaw ay Kristiyano na hindi ka magkakaroon ng pagkabahabahagi o sa iyo mismo manggagaling ang pagkabahabahagi. Yung bang panghihikayat ng rally na ang paghihikayat mo mag-rally tayo sa 31. Mga ibang sekta, nagkaroon pa ng forum Ang ibang religion ngayon nabalitaan ko Dahil nagtitipon-tipon sila, nanghihikayat sila sa iba't ibang religion to, hindi ko na babanggitin. Nagtitipon sila para magkaroon ng rally sa 31. Sa tingin nyo, kung ikaw ay religion, nagbabasa ka ng Biblia, oo, mali. Magpalagay natin mali si Sarah. Ipagpalagay natin na nagnakaw, pero hindi ka sapat para magkaroon ng pagkabahabahagi. Baka sabihin, bakit ang Iglesia ni Cristo nangialam? Kami din. Hindi. Ang pangingialam ng Iglesia ni Cristo para sa kabutihan. At yung pangingialam ng nagsasabing forum na yan, iba't ibang samahan, ay hindi pangingialam na may kasamaan. Bakit ka mo? Magkakaroon ng pagkabahabahagi ang taong bayan. No? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, huwag tayo magkaroon ng pagkabahabahagi. No? Sa mga Iglesia ni Cristo, ginawa nila ang nararapat na magkaroon ng peace ang bawat isa. Nga lang, ang ayaw ng iba, ayaw talaga. No? Kaya ito nga, sinampahan ng slander din. Ano ba ang slander case? Ito palang slander case o oral defamation ay isang sinungaling o walang katotohanan na paninira na ipinapahayag mula sa salita
o kilos na nakakasira sa isang reputasyon o karakter ng isang tao, di ba? Ito ay pinaparusahan ng kulong at isang krimen under Article 358 ng Revised Penal Code at IRT 358 slander, no? Kaya ito ang isa sa mga sinampa ng mga kapatid at parami pa nagsasampa kay Epifanio ng slander at cyber libel, no? Ngayon hindi natin alam, Mr. Epifanio, ang sa akin lang, ha, yung way na pagmumura mo, nahihikayat mo siguro yung mga kapwa mo rin, no? Oh, sa pagpalagay natin sinasabi mo para sa taong bayan kay pagtatanggol mo pero nagmumura ka. Isa kang halimbawa sa mga bata nakakarinig sa iyo? Isa kang halimbawa sa mga tao nakakarinig sa iyo? Yan ba ang sinasabi mo para sa taong bayan o para sa sarili niya? Di ba? Kasi kung para sa taong bayan yan, hindi mo ipapakita yung mura o lalaitin mo isang tao, bagkus ipapakita mo lang yung gusto mong ibig sabihin na walang mura. Kung gusto mong matutunan yan, tuturuan kita. Di ba? May way tayo na paraan na hindi ang tao na labis na kagaya, minura mo si Eduardo Manalo. O pagpalagay natin ang Iglesia ni Cristo na patunayan mo nga. Ha? Wala kang ebidensya eh. Pagpalagay natin na patunayan mo ang Iglesia ni Cristo, ganun niya ginawa. Dapat patunayan mo yan sa hindi sa nagmumura ka o nakakaano ka ng tao. Kasi yung sinasabi mong pagmumura, yung kriminal ng Iglesia ni Cristo, tumatama sa kinaaaniban mo. Tumatama mismo sa'yo. Diba? Ibig sabihin, sa'yo lumalapat ang lahat ng sinasabi mo. Ang tawag ng Biblia dyan, paimbabaw. No? Yung bagay na ayaw mong gawin sa kapwa mo, pero ikaw ang gumagawa sa kapwa mo. No? Kaya napakalinaw po, mga kababayan ko, si Mr. Epifanio po, ay talagang, gusto niya lang yung gusto niyang gawin, iniisip niya yung mga bagay na iniisip niya lang. Hindi niya na para explain kung ano yon, nabalitaan niya lang, na chismis lang. Sa madaling salita, ang kanyang mga paninira, puro haka-haka lang at chismis lang. Oh? Kasi wala kung halimbawa, napatunayan niya isang haka-haka, totoo, dapat mag-aral muna siya ng Biblia. No? Sa Biblia kasi, may tinatawag, ito babasahin ko sa iyo, Mr. Epifanio, ha? Para kahit papaano, may matutunan ka sa akin. No? May tinatawag sa Panaghoy, 364 hanggang 66 MMBD ng bersyon ng Biblia. O amang Diyos, parusahan mo sila ayon sa kanilang ginawa. Pahirapan mo sila at iyong sumpain. Habulin mo sila at iyong lipulin. No? Ito pag narinig ni Mr. Epifanio sa talata ng Bibliang ito, pag narinig ito sabihin, sa Diyos ba ang anya yan? Na ang gusto parusahan lahat ng kaaway, lipulin lahat ng kaaway, sa Diyos ba anya yan? Nasanay kasi kayo, kapag ang isang kinaaniban nyo, sa Diyos yan, gusto ko ganito, mabait tayo, hindi. Ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din ng katwiran. No? No, ibig sabihin nito, Diyos ang kumikilo sa Iglesia ni Cristo, na ipagtanggol ang Iglesia ni Cristo. No? Ayun, amang Diyos, parusahan mo sila. Isang salita ito ng panalangin eh. Ayon sa kanilang ginawa. Pahirapan mo sila at iyong sumpain. Habulin mo sila at iyong lipulin. Hindi ako may sabi niya Biblia. Kung sabihin mo masama yan. Sabihin mo ang Diyos na masama yung sinabi niya. Diyos na nagsalita niya ito, Mr. Epifanio. Kaya sa isang iglesia, may proteksyon. Ano yung proteksyon? Yung aral ng Diyos na ang mga katwiran ang ipinambabato ng Iglesia ni Cristo sa ating mga mamamayan at inaakay niya tayo para mapunta tayo sa kaligtasan eh. 'Di ba? Ang Iglesia ni Cristo iginagalang, no? Siguro to si Mr. Epifanio talagang nawala na ng paggalang sa kanyang sarili, no? Kasi rumireflect sa kanya lahat ng sinasabi niya, no? Bumabalik sa kanya. Nasasagot natin. Biruin mo, lahat ng mga bintang niya sinagot ng maraming vlogger. Siguro sa 100 vlogger, mga kapatid ba, libo-libo. Kahit hindi vlogger, sinasagot. Bukod tangi na si Mr. Epifanio, ang pinagdidiinan niya yung mga sinabi niya na walang ebidensya, no? So ibig sabihin, haka-haka at walang aral sa Biblia ang kanyang mga sinasabi. Dapat, pag ikaw lumalaban sa isang ganyang malaking Iglesia ni Cristo, dapat may talata ka nilalatag. At dapat alam mo kung ano ibig sabihin. Kriminal daw ang Iglesia ni Cristo. Kriminal? Kung ako, nasabi ko na nakaraang video, kung sinalita ko yung nakaraan na kriminal, ano ba meaning ng kriminal? Ha? Yung bang mga sundalo? Ano ba reliyon nun? Oh, yung ba? Ito maano ko lang ha. Para kasi siya sabi niya kasi ang perfect daw, dapat ang isang nagre-reliyon daw, dapat perfect. No, yun ang gusto niyang palitawin yun ang gusto niyang patunugin na katulad daw ng ganyang religion niya ay perfect daw. No, mababanggit ko bakit? Yung mga sundalo, pagpalagay mo yung mga panahon ng sinauna pa panahon ng Jesucristo, may mga sundalo, mga bantay sa iglesia nung panahon na yun, di ba? Marami kasi iglesia mga nagbangon ng mga panahon na yun Marami mga sundalo yun. Yung ba protection sa iglesia, di ba? Nakuha mo yung punto. Ibig sabihin, lahat tayo sa mundong ito nagkakasala. Di ba? Lahat tayo pwedeng makagawa ng kasalanan. Pero yung aral ng Biblia, hindi mababali na siyang daladala ng Iglesia ni Cristo ngayon. Hindi kayang baliin yun. Nakuha niyo yung punto ko. Sana kung malawak ang isip ni Mr. Epifanio, maintindihan ito mga sinasabi ko. No? Ang Iglesia ni Cristo, may kumbaga may sa sarili yan, kung may aral sa Biblia na sinusunod nila. No? May mga kaparusahan, kagaya ng, hindi parusa parang pagtitiwalag, pag-aalis. Yung mga tiniwalag na yon, siyang sumama ngayon at naniniwala doon sa sinasabi ni Mr. Epifanio. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, tignan mo yung mga tiwalag na yan. Ano ba mga ginagawa nila? Di ba? Puro nagiinom. Mababalitaan mo, hindi na pala, hindi sumasamba sa Diyos. Wala nang kinilala. Ganyan kalamitan Di ba? Yung mga lumaban sa iglesia. Di ba? Yung mga yan, inaalis sa iglesia yan. Ngayon, sabi mong kriminal ang iglesia, sa'yo tumatama.
tignan mo muna yung kapaligiran, no? Hindi yung sasabihin mo nakakita ka ng isang iglesyang nagkaroon ng krimen, nakulong sa bilibid, lalahatin mo ng iglesia. Hindi, sabi ko nga walang perpekto, di ba? Lahat daw ng kinaaniban niya hindi daw parang may sinabi pa siya ata doon na hindi daw dapat ang isang religion parang sinabing perfect, mali, di ba? Walang perpekto. Pero may isang perpektong religion na hinulaan sa Biblia. Walang iba ang Iglesia ni Cristo. No? O yun, nakuha niyo sana ako. Ngayon, marami talaga sinasabi si Mr. Epifanio na hindi natin dapat paniwalaan. No? Lahat dapat may ebidensya, may batayan. No? Tingnan niyo ako. Ang batayan ko, banal na kasulatan. Ewan ko lang kay Mr. Epifanio. No? Ito, marami pang tanong dito ng mga kapatid na babasahin ko. Na, yun. O nga pala, no, itong January 25, no, merong sa arena, sa Philippine Arena meron tayong okasyon doon mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Medyo kasi masama pakiramdam ko. Hindi ako makakapunta doon. May maraming tanong dito, yan matanong. Parts of freedom of expression, wala impact rally, maliit lang naman. Percentage ng iglesia. Kung gusto natin pag-unlad, pagkakaisa at kapayapaan sa Pilipinas, ang sundin natin batas, hindi rally. Mali ka. Sinusunod na nga yung batas, hindi pa nagkakaisang tao Ang dami ng batas, taon-taon, libo-libong batas yata pinatutupad sa Senado o ano man Pero nagkakaisa ba? Hindi. Ang pagkakaisa kasi nagsisimula doon sa pagsunod. No? Ano ba yung pagsunod kung pag-uusapan? Ang Iglesia kasi ni Cristo, sabi ko nga, walang makakagaya sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo na ang pagkakaisa magagawa nila. Walang makakasunod niyan, no? Ang makakasunod lang niya yung aral nila, no? Kung may gagaya ka man sa kanilang aral, hindi mo masusunod. Kaya yung sinasabi mong pagkakaisa, ibinabahagi ng Iglesia ni Cristo lang na siyang ayaw naman ng marami. Hindi ba marami? Kaunti lang naman kung tutusin Marami nga tuwa sa rally. At marami tuwa sa rally sa sobrang dami tuwa sa rally, ang Iglesia ni Cristo ngayon mas lalo naging matatag at mas lalong dumadami. Ngayon, itong sinasabi mo na maliit ang percentage ng Iglesia, totoo yun, maliit lang percentage ng Iglesia. At sabi mo, ang kapayapaan hindi nakukuha sa rally. Mali, yung rally ng Iglesia ni Cristo, biblical yon, para sa kapayapaan yon. Kung ano yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, gustong idamay ang Pilipinas na magkaisa sa pagsunod. Ibig sabihin, wag nyo munang yung si Vice President Sara at si BBM, pagkasunduin kumbaga, di ba? Kumbaga, napapanahon, dahil babagsak ang ekonomiya, tumataas ang presyo lahat. Hindi lang presyo tumataas, pati presyo ng dugo, tumataas din, di ba? Panahon na para magkaisa, kaya nga unity. Inasahan ng taong bayan ng unity. Milyon ng bumoto dyan, 31 kung ano yung bumoto kay BBM, bumoto rin kay Sara halos. 33 million pataas yata yun. Tapos magkakawatak-watak lang, di ba? Ibig sabihin, ang kaisahan, ang kapayapaan ay manggagaling sa pagsunod. Iyan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Sinusunod nila ang pamamahala at ang pamamahala naman galing sa Biblia ang pagsunod. Kaya ina isinasali, no? Ngayon, ito nga yung mag-rally sa 31, abangan natin na para bang gusto nilang palabasin, nakikipag-competition sila sa Iglesia. Dalawa na ngayon ang kalaban nila, yung mga mag-rally. Isang impeachment laban kay Sara at gustong ipakita sa Iglesia ni Cristo na kanila gato rin kami, iba kami, di ba? So dalawa na ang nilalabanan nila, dalawa na ang kanilang ganyan. Yan sabi ko sa inyo, yan ba ang tunay na nating Kristiyano? Kung talagang tunay kang Kristiyano, hindi ka magsisimula ng ganyang pagkakabahabahagi. Handa mo, ayaw ni Kristo ng pagkabahabahagi. At kapag ginawa mo yan sa sarili mong bansa na magkaroon ng pagkabahabahagi, isa lang ang tawag doon. Ibig sabihin, alagad ka, hindi ka alagad ni Kristo. Sabi si Kristo, sabi niya, hindi ako. Sabi ni Kristo, kayong amang. Sino bang ama na yon? Amang si Satanas, di ba? Si Satanas naman kasi gumagawa ng pagkabahabahagi, ayaw niya magkaisa ang tao. Kasi pag nagkaisa ang tao, kagustuhan ng Diyos yun. Ayaw nga ni Satanas na masunod yung kagustuhan ng Diyos. Ang gusto ni Satanas, pinsalain ng mga tao. 'Di ba? Magkabahabahagi. Itong ginagawa ngayon ng mga iba't ibang nagpo-forum na grupo, na iba't ibang samahan. 'Di ba? Hindi ako may sabi niyan, banal na kasulatan, binigyan ko ng opinion, reaksyon at teorya, 'di ba? Ngayon, nakitang-kita naman ng taong bayan kung sino talaga ang gumagawa ng kabutihan, 'di ba? At sino ang karapat dapat na tinitingala ako, tiyatangkili ko, ang Iglesia ni Cristo dahil sila lang nakaisip niyan, 'di ba? Pero yung dami-daming samahan puro tutol kay BBM, isa naman tutol kay Sara, 'di ba? Sino dito ngayon ang isang samahan na gitna lang? 'Di ba? Walang tutol. Ang Iglesia ni Cristo, minasama pa. Yun daw para daw kay Sara yun. Kung di para kay Sara, dapat direkta na namin. Parehas namin ginagalang kasi ang BBM pati Sara. Kaya gusto namin mamagitan at hindi kami parang bias. 'Di ba? Hindi kami bias na tulad ng si Mr. Epifanio, ginagawa lang niya yung gusto niyang gawin. Pag ginawa na sa kanya, galit na siya. Yung sinasabi niyang kriminal, pag sila ang gumawa, okay lang, 'di ba? Sabi niya narinig ko to sa kanya nakalimutan ko sa video to na sila daw ay walang bahid ng ang tunay religion, bahid ng kriminal. Hindi naman kriminal talaga Sabi ko nga, halimbawa ko yung mga sundalo nung araw. 'Di ba? Mga sundalo nung araw, ano yun? Mga panahon ni Kristo, mga bantay sa iglesia. 'Di ba? Binabantayan yung mga iglesia nung araw, mga kawal, may mga sariling security sila. Pag ginugulo ang iglesia, napipilitan sila lumaban. Nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng patayan. Yung ba kriminal? Di ba, Mr. Epifanio, sumagot, yung biblical yun. Sa lahat, basahin mo lahat ng Biblia, mula kay David, hanggang kay Moises, Abraham, nakipaglaban sila. Protektahan nila ang iglesia, yung mga Israelita. Marami mga nagbuwis ng buhay noon.
Di ba? O yung ba kriminal? Kriminal si Abraham. Kriminal si David. Bakit? Pinatay. Pinatay din. Maraming gerang. Digmaan nangyari. Digmaan kasi nung labanan ng araw eh. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo eh, ang pakikipaglaban niya hindi na sa laman. Di ba? Kundi ngayon sa katwiran. Yan, sa banal na kasulatan, ang labanan ngayon. Katwiran, hindi na sa laman. Dati kasi sa laman. Ibig sabihin, gera, digmaan, tagaan, sa ispadahan. Di ba? Yun ang labanan noon. Di ba? Parang pa ng Israelita. Kaya nga, binigyan ng Ehipto, hari ng Ehipto, ng mga alipin. Itong si Abraham. At si Abraham, kung babasahin nyo, nakipaglaban pa rin siya mga panahon na yun. Di ba? Para proteksyonan ng bayan ng Diyos yung panahon ng Israel. Bayan ng Diyos, proteksyonan. Di ba? Ibig sabihin, kung halimbawa, isang sekta may samahan at nakagawa ng kasalanan, huwag mo isisisi doon yung ginawa niyang kasalanan sa buong sekta niya. Diba? Isisi mo lang yung tao na yun. Pero yung mismong iglesia ang kinaaniba niya, huwag mong lalahatin. Diba? Yun ang sinasabi ko. O ngayon, yung panahon niya na yun, hindi kasi alam ni Mr. Epipanyo to eh. Ang alam lang niya, kapag, ito papaanin ko na, ang alam lang ni Mr. Epipanyo, pag ikaw ay isang nagre-relihiyon, dapat ganito lang gawin, hindi ho. Diba? Ang utos niya ng Panginoong Jesucristo na ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Yung pag-iingat sa buong kawan. Diba? Inutos yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, hindi lang sarili. Halimbawa, ikaw palayas-layas ka, kaya ni Mr. Epipanyo, nagmumura, ang dami ng kaso. Hindi niya iniingatan ng kanyang sarili. Diba? Kami mga iglesia ni Cristo, iniingatan ng sarili at ang buong kawan. Pinuproteksyonan namin yan. Sa kahit anong paraan, iingatan namin yan. Nakukuha nyo? Hanggat maaari maglagay kami ng mga kagaya sinaunang panahon, mga sundalo, maglalagay kami sundalo dyan sa iglesia ni Cristo. Hanggat maingatan. Kung hanggat maaari lang. Pero kung hindi naman, bakit pa maglalagay? Katulad wala namang gulo. Bakit namang mga magkakuha ng security? Diba? Kasi nakuha ko kasi yan iba. Nabasa ko kasi Mr. Epipanyo. Iba-iba na po yung mga sinasabi niya. Hindi na po maganda yung sinasabi niya. Pinagbibintangan ng iglesia ni Cristo ay criminal daw, mamamatay daw. Ewan ko kung anong sinasabi niya, lumalabas sa kanyang bibig, wala na. Kasi yung puso niya po, kinain na ng galit. Dahil yung mga taong nagkukwento sa paligid niya, yung mga taong nagsasabi sa kanya at mga napanood niyang video, kinukumpile niya sa isang pagkakataon at yung puso niya naging masama na, kaya yung sinasabi ng bibig, salungat na sa gusto ng puso. Minsan yung puso nagkakatugma na sa bibig niya, nilalabas na niya sa kanyang sinasabi. At minsan talagang invento na talaga. Di ba? Kaya Mr. Epipanyo, ang iglesia ni Cristo, tandaan niyo ang kabuuan, napakalinis. Maganda aral. Kung may nakikita ka man isang mga kapatid, makukunti lang yun, paisa-isa lang yun. Uulitin ko, paulit-ulit tayo, itinitiwalag yun sa iglesia ni Cristo. Di ba? Yun ang sinasabi ko, Mr. Epipanyo. Para akong matanda nito nagpapayo sa bata, pinapayuhan ko to si Mr. Epipanyo na isang bata na kung ano pinagkaiba pinagkaiba ng iglesia, pinoprotektahan mo dahil sa pananampalataya, dahil sa pag-iingat ingatan mo yung sarili at ang buong kawan, wala kay Epipanyo yun. Basta kay Epipanyo, kung gusto niya lang makaalis to sa pinaaniba niya, aalis siya. Kung gusto niya lumipat sa kabila, lilipat siya. Wala siyang pakialam. Magmumura siya. Wala siyang ganung pag-iingat tulad ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo na maingat talaga pagdating sa ganyang pagre-relihiyon. At seryoso talaga. Di ba? Paano hanggang sa susunod, ito kasi si Mr. Epipanyo, paulit-ulit ang sinasabi niya sa social media na talagang oral defamation, kaya kinasuhan ng oral defamation. Isang sinungaling, walang katotohanan na paninira. Ito naisingit ko lang kasi na high blood tayo ng konti lang. Doon sa sinabi niya ang criminal daw iglesia ni Cristo, hindi po totoo yun. Di ba? Individual ay nakita niya at yun ay tiniwalag na. Di ba? Yung mga lumaban ng araw, ilan lang yun, na tiniwalag na yun. Hanggang sa susunod, paalam.